ating po nakapagsalita ngayon sa umaga ito ay hindi iba sa atin, no? At hindi na po siya, sabi nga natin, siya po isa po, no, na ating kapagsalita po natin po doon sa ating pong family camp at ang kanyang pong dinalakay po, no? Yung Christ in me in my workplace. Amen? Dahil siya po ay nasa HR po ng isang company. At tunay nga nakakatawa dahil binigyan niyo po tayo ng mga bagay na lalo pa natin maintindihan po sa panahon na yun. At kasama niya po ngayon po, no, yung kanyang pong minamahal na asawa, no, si Pastora Aileen. Yan, amen. Praise God. At saka niyo pong nag-iisang heredero. Amen. Si Claudius. Tama, Claudius? Amen. Yan tayo na bro. Ayan. Yung gwapo niya pong anak. Nag-iisa na po yan. Amen. Praise God. Siyempre po, hindi na po natin pakakahabain pa at tatawagin na po natin po ang ating pong minamahal na hindi na siya bisita eh. No? Part na siya ng ating amen. Siya po ay aking kaibigan. Hindi lang isang kaibigan, siyempre kamang-kagawa pa at isa pa po, no? May kababayan, no? Isang lang po kami, no? Isang lugar, no? Sa City of Smile, no? Ng Bacolod. At walang iba po, tinatawa ko na po si Pastor Joel Alisipo. Pastor Bong, sino nagsabi na nagkakakulod ako? Hindi ko naman sinabi na nagkakakulod ako. Okay. Thank you. Praise the Lord. Nag-iisa po ang aking anak at nag-iisa din po ang aking asawa. So, isa pong karangalan po na makarating po ako muli sa inyong pong church. Tunay po na ang church po. Very excited ako every time nandito ako eh. No? At inunahan ko na ulit yung ating mga timer dyan. No? Mag-send us na lang, give me 10 minutes para i-close out the message. Kasi pag hindi, baka umako talaga. Sumura talaga. So, give me another 10 minutes para to really close out the message. So, I'm Pastor Joel po, and sana lahat kayo ay consumer ng produktong ginagawa namin. Lucky ni instant noodles. Sino kumakain nito? Lucky ni instant noodles. Amen. Praise God. Halata naman kasi na kumakain eh. Kasi medyo kakalig na ng noodles sa mukha. Amen. Kumakain mo ng bingo, igno, no? Cream puff. Ayan. So, Skyflakes, pita. Yan po mga produkto namin. So, every time na makikita niyo po yan, maalala niyo po ako. Amen. Praise the Lord. Testing ko lang po yung aking clinic kung gumagana. Napakad po natin ang mga tech po natin, mga kapatid. Kanina lang ako sa table ng tech and naiintindihan ko talaga kung gaano ka-importante yung trabaho ng tech. No? Hindi tayo magkakaroon ng ganitong kagandang worship without their help. Kung wala yung kanilang mga kamay, wala yung kanilang mga technical skills. So, praise the Lord. Pastor Bong, sinusuportahan natin ang ating mga technicals. Serving the Lord is a privilege. Everybody say privilege. Amen? Not a mere obligation. Hindi po obligasyon na nandito tayo ngayon. Tayo po nandito dahil pribilehiyo natin pagkita ng ating Panginoon. Amen? So, pagkising natin sa umaga, no, lagi dapat tayo nagpapasalamat. Kasi hindi naman obligasyon ng Diyos na buhayin ka sa umagang yan. Maraming natutulog, hindi na nagigising. Tama? So, hindi na obligasyon na gisingin ka. Kaya magpasalamat ka, pasalamatan mo ang umaga na nagising ka pa. Amen? Lalo kung hindi ka naman kagandahan at kababuhan, regalo mo na lang sa sarili mo. Amen? No? Kaya Lord, salamat. Ang ganda na ginagawa natin kanina. The great I am. You are so good. So, hindi natin lubos akalain at hindi natin kaya karukin. Bakit tayo ginagamit ng ating Panginoon sa ministeryong ito? Marami naman pwedeng gamitin. Marami naman pwedeng gamitin. Ilalimunin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, magpasalamat ka, ginagamit ka ng Panginoon. No? Hindi obligasyon ng Diyos na gamitin ka. Isang pribilehiyo po. So let us not serve with words alone, but demonstrate our devotion through actions. As Jesus reminds us in James 2:17. No? Sabi dyan, hindi ko na ulit ito kasi sa pangon niya. Pag naka-live ka, maraming mga medyo kailangan, sige. Ikot-ikot mo lang dito. Kaya lang pag walang nakalabas kasi dyan, baka kung ano-ano masabi ko eh. Yun ang delikado doon. Ayan.
So let us not serve with words alone, but demonstrate. Maraming mga Kristiyano minsan magaling maglingkod sa salita. Yes, magaling sila maglingkod sa salita. Pagdating sa ministry, marami silang masasabi. Pagdating sa Bible studies, marami din silang nasa-share. Pero ang bottom line, ang kailangan ng Lord yung action, more than your words is your action. Yung presence mo, meron kaming module sa Mondinising na ang tawag ko doon ay work ethics. Sa isang module na yun, yung unang concept, ang pinakaunang punto ng training na yun, number 1 is attendance. Gaano ka man kagaling, gaano ka man kabihasa, skillful ka sa iyong ministry, magaling ka tumutog, magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-share. Kapatid, kung wala ka, wala lahat yun. Amen? Kaya number 1 ang attendance. Kaya pinakaunang patunay na ang anak ng Diyos ay naglilingkod ng buong puso, nagpapakita sa church. Sikuyin mo ngayon katabi mo, ano? Parang tinatamaan ka na. Huwag kang magalit kay pastor, ha? Parang tinatamaan ka na. Ang message mo natin today is a heart burning to serve the Lord. A heart that is burning to serve Jesus. Yung pusong nag-aapoy para maglingkod sa ating Panginoon. Nag-aapoy. Excited. Very excited. Pumunta ng church. Sino dito yung maaga nagising? Sino dito yung kung hindi gigisingin, hindi mo magigising? Minsan yung aking anak, kakatokin ko yan. Hello, Claudius. Ilang oras na. No? Yung minsan kailangan pa talagang busy ka. Maaga pa naman Minsan maya na! May alarm ako! No? Kailangan gisingin. But when your heart is burning to serve the Lord, nagpupusa po tayo. May pagpupusa. In Jeremiah chapter 20 verse 9, it says, but if I say, thank you kapatid, I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like fire. A fire shut up in my bones. I am weary of holding it. Indeed, I cannot. Tagalogin po natin mga kapatid kasi pag English masyado, minsan pag English, yun? Tagalogin natin. Sabi doon, ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na Yahweh na hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan. Kasi si Jeremiah, all his life, punong-puno po ng pagsubok ang kanyang buhay. The more that he wanted to serve the Lord, punong-puno po ng oposisyon. Stressful po ang buhay ni Jeremiah. Kaya nga yung Lamentation, sinulat niya yan, isang sulat na ang daming mga kapigatian sa kanyang puso. Para naman, every time na hindi na ako magsasalita, mag-decide ako na hindi na magsasalita, para naman apoy na naglalagablab. Yan. Sa aking kalooban ang iyong mga salita, apoy na nakukulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Ganong klaseng paglilingkod mga kapatid. Yung ayaw mo pero sinisigaw ng iyong puso na kailangan mong paglingkuran ng Diyos. Parang apoy na hindi pwedeng hindi ma-release. Kasi para siyang pressure na pag hindi na-release, talagang hirap na hirap ka. Yun po ang pakiramdam ng Jeremiah. Sa dami ng oposisyon sa kanyang buhay, sinasabi niya, Lord, ayoko na maglingkod, ayoko na i-proclaim ang kabutihan mo, ayoko na, yung kasalanan nila, ayoko na sabihin. Okay na yan. Pero every time na mag-decide siya, Lord, hindi na ako magsasalita para sa iyo. Gano'n naman, yung kanyang pakiramdam na parang apoy na naglalagabrab sa kanyang kalooban ang salita ng Diyos. Parallel verse in Colossians chapter 3:23. One of my favorite verse na kapatid. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. Kung nandito ka sa church because you are being inspired by someone, ini-inspire ka na yung pamilya, ini-inspire ka na yung pastor, ini-inspire ka na yung kaibigan, that is why you are here. Pag yun ang reason mo mga kapatid, panandalian lang yan. Hindi yan magtatagal. If we are working, we are serving for the cause of our human friends, human masters, hindi po yan magtagumpay.
Darating ang panahon, sasablay po tayo. Kaya sabi diyan, ano man ang gawin mo ito as if you are working it, you are doing it for the Lord. We want our hearts to burn again with fresh passion for His presence. At the end of the day, at the end of the service ito, ang goal ko in mind, personal goal, gusto ko lahat tayo nalabas dito nang nag-aapoy ng muli ang ating mga puso in serving the Lord. Amen? Tapos paglabas pa lang ng church, Pastora, kailan ang prayer meeting? May ganun talaga, no? Kailan na yun? Pwede ba mong sarap? Sunday lang at bukas? Ano, excited? If you are already working in a company, yun ang utak namin eh. Sana Sunday lang at bukas. Kasi ayaw ko mag-Monday. Laging Sunday, Lord, laging Sunday. No? In a world that often calls our faith, Jesus calls us back to a living, very relationship with Him. Today, may the Holy Spirit rekindle our hunger, our devotion, and our love for Jesus. Sana, lahat tayo ay lalabas na pinukaw ng muli ng banal na Espiritu ang mga puso nating nanlalamig. Sikuhin mo ulit ang katabi mo sa iyo sa Kanya. Kapatid, kung nanlalamig ka, patay ka ngayon. Patay ka ngayon kung nanlalamig ka, kapatid. Gigisingin ka ng banal na Espiritu. At matutulog sa langit, kahit anong iwas mo, tamaan ka pa rin. Amen? Kahit anong iwas mo, tamaan ka pa rin. Two things. Hindi ako mahilig sa mahabang puntos kasi ang Pilipino makalimutin. 2 points. Number 1, serve well because God sees you. Everybody say it with me. Serve well because God sees you. Number 2, serving Jesus is in itself a great reward. Serving Jesus is in itself a great reward. Punta natin number 1, serve well because God sees you. Ano man ang ginagawa natin, kapatid? Nakikita at hindi lihim sa ating Panginoon. Amen? Kaya di ba aking asawa, sinabi ko yun sa kanya eh. Kasi ang aking pong asawa, sa mga hindi pa nakakaalam, no? Kasi marami na nakakaalam dito ng buhay namin eh. Sa mga hindi nakakaalam, ang aking pong asawa, number 1 na selosa. Selos ng selos. Saan ka na? Hindi ko naman masisisi talaga. Sabi ko sa kanya, Rani, huwag mo akong babantayan. Kasi ang Diyos ko nagbabantay sa akin. Kahit saan ako pumunta, ang Diyos ang nakakakita ng aking gawa. In John chapter 21, there was this incident. But an hour is coming when a Samaritan woman encountered Jesus. Sabi niya, but an hour is coming and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. Alam niyo po, ang good news, ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos na Espiritu. Good news po yun, kapatid. Good news. Bakit? Ang aking magulang nasa Bacolod ngayon. And every time they go to church, they will be meeting the same God. Amen? The same God that I am serving and worshiping today. Yun din ang Diyos na sinasamba nila sa lugar ng Bacolod. Amen? If I'm worshiping a faithful God din ang sinaserve nila doon. Good news yun kasi delikado. Halimbawa, ang Diyos natin, hindi Espiritu. Kawawa naman ang pamilya natin. Paano kung magaling tayo mag-worship? Hindi naman lahat magaling mag-worship. Hindi naman lahat magaling kumanta. Tapos dito, ang saya-saya natin, ang galing-galing ng aming mga services. Kamusta na sa kanila? No? Tapos ang Lord pipili lang. Sige, saan ako pupuntang church? Ito, magaling na kumamit ko. Dito ako. Wala sa kabila. Kawawa naman ang mga kapatid natin church. Amen? Pupunta sa kabila, yung ay maganda dito, kompleto sa gamit, magandang technicals, dito ako pupunta. Kawawa naman tayo! Kung we are not financially equipped sa mga gamit, kawawa naman tayo. Nandun ang Lord, wala ang Lord dito. But praise God, the God that we are worshiping is in spirit and in truth. He can be in the same time. Different places at the same time. Nakikita at nararamdaman natin ng sabay-sabay. Amen? True character is revealed by choices.
you make when no one else is watching. Sa mga youth, sa mga kapatid natin, it's easy to become a Christian in such a place like this. Ang dali mo maging Christian sa loob ng church, ang dali. Bakit? Ang dali si pastor, ang dali si pastor, ang dali mga kapatid natin. Ang dali maging Christian talaga. Ang dali maging born again. Pag nandito tayo, nagkikita-kita tayo lahat dito. But every time you are alone, at nasa isang lugar ka, at walang nakakilala sa'yo, challenging na magiging Christian naman. Kaya nga sabi dyan, true character is revealed by the choices you make when no one is watching you. Pero ako po, actually, yan, para mamukha tayo matalino, gagamit tayo ng word na actually. We have the character to do what is right in secret because our audience is God. Amen? Hindi ako naniniwala na ang isang tao magkakaroon ng karakter, katulad ng karakter ng Kristiyano, nagagawa ng mabuti kahit walang nakatingin sa kanya kung siya ay walang Diyos sa kanyang puso. Kapag ang tao walang Diyos sa kanyang puso, iisipin niya, walang audience na nakatingin sa kanya. So it's hard for that person to be good. It's hard for that person to be righteous. Bakit? Walang nag-observe eh. Wala siyang iisipin, may nakakita ba sa akin? Wala naman. Kasi naniniwala ako walang Diyos. So wala nakakita sa akin. So how come that person will have the character to do what is right? Hirap yan. But because we are Christians, we know that we have one audience na hindi nawawala 24/7, hindi nawawala, lagi nakatingin. Kahit saan lumalap ka ng mundo, nakikita ka. Kahit anong ginagawa mo, nakikita ka. Dahil siya yung Espiritu. Diba? So brothers and sisters, watch out. When we serve the Lord, serve because someone is really watching. Pakiklik na lang kapatid. Manually click na lang kapatid pag ayaw. In Proverbs 14:18, fools are rewarded with more foolishness. Smart people are rewarded with knowledge. Naalala ko yung share namin yung Pastor Pong eh. Pag talagang naglilingkod ka, you will really be rewarded. Ako nagpapasalamat ako, I was being rewarded with a great family. Yung aking asawa, yung aking anak. Natuwa nga ako kasi matagal ng panahon na uli kayo nagkasama ang tatlo kasi yung anak ko nagtrabaho na. So minsan hindi na kami gano'n na lagi magkasama. Ngayon, magkasama kami tatlo, magkatabi kami, pumunta kami dito tatlo ng sabay-sabay. Praise God! Diba? Blessing na yun. Because if you are really serving the Lord with all your heart, true enough, you will really be rewarded. Amen? Taas ang kamay ng mga successful dito. In his own or in her own point of view. Diba? May maayos ka na magulang, may maayos ka na anak, may maayos ka na pinag-aaralan, yung mga maayos sa trabaho. Normally, yung mga worshipers namin dito, sila yung mga unang tao na nare-reward eh. Yes. When you are really serving the Lord, kaya dapat mag-una-unahan na kayo dito eh. Ako naman! Kilala kami na line up. Yes, because when you are really serving the Lord, you will really be rewarded. Hindi yan yung, ano yan, bayad yan sa kanyang sipag. Hindi yan bayad sa iyong sipag. Ano yan? Parang bunga yan ang puno. Automatic. Pag magtaba ang puno, namumunga. Automatic yan. It's a natural thing. Hindi siya bayad. So again, serve well because God sees you. Every act of service, no matter how small, matters in God's eye. Maliit, malaking ginagawa mo. Your kindness, your dedication, your faithfulness, do not go unnoticed. Pansin talaga. Even when others may not recognize your effort, minsan kasi ang mga anak ng Diyos, pag wala nakakapansin na, wala naman nakakapansin. Lagi ako maaga sa church, wala naman nakaka-appreciate eh. Tumutugtog ako, wala naman makapag-appreciate sa akin. No! Someone is watching you, and there is God who is appreciating your actions, appreciating your service. Amen? Palakpakan natin ng Lord.
Na-appreciate ng Diyos ang ginagawa natin, maliit man o malaki. Nagsimula kami sa maliit na ministeryo. Kami ni Pastor Rachelo, ako ang pinang-assignment ko noon, comfort room. Yes. Ang hagdan, tatlong palapag ng hagdan, yun ang assignment ko. Nung time na yun, pagpasok ko sa gusto ko mag-soul, gusto ko mag-tumugtog, gusto ko mag-praise. Pero sabi ng Lord, teka, wag muna. Mapin mo muna yung hagdan na yun. Doon ka muna sa comfort room, doon ka muna sa siyang. Ayusin mo muna yan. Pero God sees it. Nakita ng Lord yun. At nire-reward ng Diyos. Naikwento ko na, mabilis na papel lang. Nag-start ako sa Mountain machine operator talaga ako. Machine operator, ang init. Meron kaming isang area kung tawagin fryer, steaming area. Kasi ang noodles na kinakain po natin, luto na po yan. As in, luto na yan. Pinatigas na lang yan, tapos yung tubig na nilagay nyo, actually, ang purpose nun pala palamputin na lang. Pero luto na yan. Pwede nyo nang durug-durugin yan. Kung wala ka tubig, gawin mo ng chips. I-mix mo yung flavor, kainin mo na siya parang cheese curls, parang chippy. Luto na yan. Meron kaming steaming area. Ang init! Tatayo ka pa lang, tagaktak na yung paus mo. Wala ka pang ginagawa kasi you are doing nothing. Tatayo ka pa lang, titignan mo lang, tagaktak na yung paus mo, sobrang init. Doon ako umitim eh. Parang kaya yung mga wala ko. Hindi, parang hindi na si Pastor eh. Ang init talaga noon. Machine operator ako noon. Ang hilig ko mag-serve sa Lord. Sa ministeryo. Sa previous church namin, sa Word for the World, wala pa kami sa Jesus Only Hope Church noong time na yun. Ang trabaho ko sa church, nag-host ako, nag-MC ako, back-up singer ako. Yun ang trabaho ko doon sa church. Nagsishare ako ng Word of God. Pansinin niyo yung aking course, Electrical Technology. Ano ulit yun? Electrical Technology. Sinicheck ko lang kung nakikinig kayo. Electrical Technology. Kung pwede pong i-schoolin yan, graduate ako sa Don Carlos Hilado Memorial State College. Pangalan ng school, pamatay na. Diba? Hindi mo pwede i-schoolin yun. Sa kanang-aral, Don Carlos Hilado Memorial State College. Aba eh. In memory of, kaya pamatay. Electrical Technology. 7 years po ako operator. 7 years! Nagkaroon ng posisyon. Merong bakante. Hindi pa HR. Ang nagkaroon ng bakante sa Process Excellence Team. Pangalan pa lang, hindi ka na mag-a-apply. Oo! Ano pangalan? Process Excellence Team. Kokonti lang ang tao doon. Para mag-apply ka, sobrang lakas na ng loob mo doon. Eh, may bakante. May bakante. Apply ako. Sabi, okay, pakupo ko pa lang. Sabi agad ng Manila, okay, ano yung course mo pala, Joel? Ako po, Electrical Technology. Sa school, Carlos Hilado Memorial State College. Paano pangalan ng school mo? So mag-a-apply ka sa Process Excellence Team. Sabi niya, mag-a-apply sa amin. Sabihin mo sa akin, John, ano ang nagtulak sa iyo para mag-apply sa amin, Process Excellence Team, sa department na to? Parang gusto niya sabihin, huwag ka mag-apply dito. Sabi ko, ay ma'am, kasi nakita ko po eh, yung qualification, sabi ko, number 1, okay. Hindi kasama sa kwento yun. Hindi kasama sa kwento. Sabi ko, ma'am, kasi qualification nyo, willing to learn. O, di ba? Unang-una, willing to learn. Number one, willing to learn eh. Kasi sabi nila, hindi namin kailangan na magaling. Kasi kung magaling yan, kung hindi yan willing to learn, kaya turuan yan. Makipag-away pa kami dyan. Kaya ako din sa ministry, first requirement, willing to learn. O, di ba? Amen? Willing matuto. Yung alam niya, dadagdagan pa niya. Praise God. Willing to learn. So, apply ka kami daw, sabi niya, ano pa? Sabi ko, ma'am, kasi yung course mo, Joel, Electrical Technology, wala kang mang kakalikutin dito mga electric pa, mga ilaw-ilaw pa, ano yan? Sabi ko, ma'am, sorry kaya po ako naglakas ng loob. Siyempre, with all humility, ma'am, kaya po ako naglakas ng loob mag-apply. Kasi college days, nagtrabaho ko, part po ako ng student council. Wala po sa mukha ko, pero presidente po ako ng student council. Mukha lang po ako janitor. President po ako ng student council namin.
2 taon, 1997 and 1998. Nung ako po ay napunta ng Laguna, ang ministeryo ko po sa loob ng church, nag-host po ako, nag-MC po ako, nagsasalita po ako sa mga tao. Kaya sabi ko, ma'am, somehow, makakatulong po ako sa iba. Bakit niya, okay. Sige, hiramin ka namin. Hiram lang po, 3 months. Hiramin lang ng 3 months, ibabalik din. Parang ganun. Hiram lang. Pekistinin ka lang eh. No? Ngayon, ang prayer ko kay Lord, Lord, gamitin mo ako, hindi lang sa ministeryo mo, gamitin mo ako, sana umabot ako sa department na ito. At ang sabi ko na magsimula ako magtrabaho, okay guys, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-apply, pag nagtrabaho na kayo, pag nagsimula na kayo, ilagay nyo ito sa isip nyo, pag nandun kayo sa posisyon. Ito sinabi ko, nandito ako ngayon sa inyong grupo, sa inyong team, sisiguraduhin ko, with all of my capacity, sisiguraduhin ko, lahat kayo matutuwa sa akin, mawibili kayo sa akin, at pagdating ang panahon na isusuli niyo ako, hindi niyo kakayanin isuli ako. Dahil hindi na kayo mabubuhay nang wala ako. Sa isip ko lang po yun. Hindi mo lang pwede sabihin sa kanila yun, no? Hindi ka na mabubuhay nang wala ako. Tanggal ka na. Amen? Hindi pwede. Kailangan sa utak mo lang yun. Kung sabi ko sa aking utak, 3 months, hiramin niyo ako, okay, no problem, but I will use that 3 months. Papakita ko sa inyo. So, maaga ako pumapasok, training, wala pa sila, nandun na ako, ayusin ko na yung table, material, projector, laptop and all. Pagdating nila, nagkakapi na lang ako. Kakapi na. Diyan, kamusta? Okay na po. Yung ating speaker, sound system, okay na po. Yung ating mga handouts, okay na po. Prices, okay na po. Program, okay na po. Nag-aantay na lang po tayo ng attendees. Wow! Lahat ng pwede kong gawin para ma-improve ang training ginagawa ko, kasi sinisigurado ko talaga na hindi na nila ako ibabalik eh. Yun ang goal. Kaya ang mga magsisimula pa sa trabaho, Sir, nagre-regular ba sa mga division? Nagre-regular ba dito? Maling tanong yun. Huwag ka magtanong, nagre-regular ba dito? Hindi tanong yun. Bakit? Pag ginagawa mo ang lahat, pakinabang ka sa kumpanya, hindi ka ma-absent, hindi ka nalilate, masipag ka, hindi mo inaaway mga co-worker mo, hindi mo ini-stress ang boss mo, hindi ka ma-absent, palagay mo, papakawalan ka? Amen? So, true enough, fast forward 3 months, sabi nila, Joel, babalikan na namin. Tapos na yung 3 months mo. Sabi ko, okay lang po, sa utak ko, kung kaya nyo. Sa utak ko lang po yun na. Bawal magyabang sa tao eh. Kay Lord lang tayo pwede magyabang. Lord! Kasi wala ka naman pwede tago sa kanya eh. Diba? So lahat eh, Lord. Diba? Ganun naman yung anak, nagyayabang sa magulang. Diba? Dati, galing ko. Diba? Ganun. So kay Lord lang tayo lahat. Kay Lord ka mapapakababa. Kay Lord ka rin magyabang. Lord, kaya hindi nila kaya Lord. Hindi na ako kaya mawala. So sabi ng gusto, balikan na namin. Kaya lang, paano yan? Kasi ang trabaho ko nun, na binigay sa akin, na ginawa ko ng pinagbuti ko, ang trabaho ko nun, gumawa ng energizer sa training. Kapag nag-train kami, tatawagin na ako, ang mga tao na gano'n lang. Ako nila, Joel! Create an energizer! Energizer, kaya nga tao sa akin, Mr. Energizer! Pumunta na ako sa stage, okay, lahat tayo sumayaw tayo, lahat tayo pumalpak. Kailangan, i-shake natin na kamay. Energizer ako eh. Ngayon, pagdating ko doon, sabi ng boss ko, babalikan na namin, kaya lang, paano energizer? Hindi namin kaya yun. Humbleness, sabi ko, hindi po. Kaya niyo po yun. Kung kaya niyo. Kung kaya niyo. Naalala ko sabi ng gusto sa akin, Joe, hindi ka ba nasasaktan pagka minsan pa nasasalita ka, yung Bisaya ko lumalabas, yung English mo minsan sablay, yung pronunciation mo sumasablay. Sabi ko sa kanya, ako po! Hindi. Ha? Hindi ka nagkakampo, hindi ka nagagalit, bakit? Sabi ko, ang hirap gumawa ng joke eh. Ang hirap gumawa ng joke. Kung yung aking pagbibisaya, tumawa na sila, ay praise God, hindi ko na kailangan gumawa ng joke. Amen? Joke ko na yun. So sabi na, ay gano'n, kamukha ulo yung bus ko. Again, mga kapatid, parang jeep yan, mga kapatid. Sa jeep, di ba pag nakasakay ka ng jeep,
Hindi pwedeng sabihin, hindi ako mababayad, hindi malalaman ng driver. Alam mo yung driver, kahit ang dami ng ginagawa, nakatingin sa dinadaanan, kumakambyo, nagbibrake, sabi, di ba alam niya kung sinong dinagbayad eh? Di ba? Kasi dati ginawa ko yan eh. Okay, bayad ho niya, bayad ho niya, pagbaba ko sabi niya, hindi ka man bayad. Kulit! Hindi pala pwede. Magaling ang driver, parang driver. Si Lord ganun eh. Maliit na bagay, akala mo makakaligtas ka, kita ng Lord ang ginagawa mo. Amen! In Psalms 3 chapter 5, when you lie down and sleep, I awake again because the Lord sustains me. Sino na sustain? Si Lord. So again, God knows, basahin ko lang. God knows na iba na, nag-alisa na yung iba after church, pero ikaw naiwan para ayusin kukuhan at naglilinis. God knows! Iba, basta babae, ikaw, kukuhan, ayos, naglilinis ng konti. God knows! Nawala pa yung iba sa prayer, pero ikaw, nauna ka na para mag-aaral ng mga verses mo, para i-share mo sa team. Si Lord lang nakakita niyan. Ano pa? God knows na halos hindi ka na makatulog sa mga song leaders, hindi makatulog sa kakaisip ng line-up sa Sunday. God knows. God knows na minsan sa ministry, personal money mo na ang binibitawan mo at ginagastos sa ministry. Akala ng iba, sa church yan. Pero actually, personal na hugot mo na yun. Ay, iyak ka na nga eh. Kulang na pera ako. Para sa ministry, God knows. Amen. Si Lord na nakakita. Alam ng Lord na hindi matapos ang lahat, hindi matapos ang kainan, pero nag-shaman ka na. God knows! Nagsisimula pa lang, uy, patabi. You know, hindi matapos ang kainan, nagsasalam ka na. Hintayin mo lang matapos. God knows! Amen! God knows na sa loob ng church, you're serving, you're worshiping, pero ikaw yung text mo, may ako tinitingnan, kung ano yung text mo dyan, God knows. Ako sa church, natakot na sila, kasi sabi ko, sige mag-text ka dyan, mag-chat ka dyan, hindi ka makinig. Pag-pray lang ako kay Lord. Ano po? Kunin ka. Kunin ni Lord yung mga hindi nakikinig sa kanya. Uy, basta, kikinig ako. God knows. Walang may tatago eh. God knows that while you are singing sa mga praise and worship team, while you are singing, deep inside you, you are also struggling and fighting against something. Brothers and sisters, yung mga workers natin, mga tao din sila. Minsan kinakamayan kayo, kinakamusta kayo, nakangiti sila, but at the back of their mind, may mga bayarin. At the back of their mind, may mga struggle yan. Pero bakit ka kinakamayan? Bakit ka pinagniningitian? Kasi ang goal nila mapangiti ka. Hindi nila para i-share yung, mga workers tayo. Hindi yung, may problema tayo, pagpasok ko, problema ako. Morning. Problema ako. Problema ako sa bahay. Di ba tayo? Ang laki ng problema natin. Di ba pasok? Hi, sister! Thank you, sister. Nandito ka ngayon. Praise God. Pero sa naman ang utak natin, Lord, nung nangyari pa ako sa bahay. God knows! Hindi sikreto sa Lord yan. Kaya huwag kang mag-alala, alam ng Lord ang struggle mo. Ang napakaganda sabi ng Psalms 56, I am making a record of your sadness. It was being listed sa book, yung luha. Ang ganda, di ba? Na yung luha mo pala, kinokolekta ng Lord. Tapos tinatago niya sa bote. Ano ibig sabihin nun? Parang figurative this na sabi ng Lord, yung iyak mo, yung sakit mo na nararamdaman, alam ko yan. Every drops of your tears, I know. Every struggle that you have in your life, alam ko yan. He sees your tears. God knows na minsan tinitipid mo lang ang sarili mo para lang may maambag ka sa iyong team. God knows na hindi ka okay, pero nakasmile ka, kausap ang kapatid na gusto mo maging masaya kahit may problema. Amen? In Psalms 139, it says, you know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. Malayo ka pa, alam mo ng Lord ang laman ng utak mo. God sees you. Someone is really watching. So when you lift your hands in praise, mga kapatid,
Pag tinataas natin ang ating mga kamay, let it be a true reflection of our heart and spirit, not something done for others to see or admire. Do it for the Lord. Amen? Kasi sa mga TikTok minsan, may mga lumalabas yan eh. Nakalagay doon, no? Ito ang itsura ng worshiper pagkatabi niya yung crush niya. Nakalagay doon. Sabi, ito ang itsura ng worshiper pagkatabi niya crush niya. Tapos ito ang itsura ng worshiper pagka pumasok sa pintuan yung kanyang gusto. Ay, nakagano mo lang saan, nagdumag. Masikat ba? Hello? God sees it. Alam mo, Lord, nakikita niya yung motibo ng iyong puso. Sa mga naglilingkod, alam ng Diyos ang motibo ng iyong puso. Wala kang maitatago kay Lord. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, listado ka. Listado ka ng Lord. Amen? God weeps for a heart that strays from the truth. Number 2, mga kapatid, serving Jesus is in itself a great reward. Wala pang timer, ano? Pag may nakita akong timer dyan, bibilis ako na. Serving Jesus in itself is a great reward. Kapag bibigod lang, great reward na eh. So when we serve the Lord, we are not just fulfilling our duties. Amen? We're not just fulfilling our duties or checking our off task. We are participating in His divine work. Nagpa-participate tayo sa banal niyang ministeryo. Amen? So the joy, peace, and fulfillment that come from serving Him cannot be measured by earthly standard. Hindi kaya i-measure yan. Yung paglilingkod mo kay Lord, hindi pwede i-measure. Naalala ko, di ba again, serving the Lord in itself is a great reward. Naalala ko, di ba yung mga bodyguard ng presidente, bodyguard ng mayor, amen? Di ba pagka talagang, sir, dito ka. Yung itsura ng mga bodyguard, di ba? Yung itsura ng mga PSG tawagin. Minsan mas tayo yung presidente. Ganun na yung lakad ng presidente. Ganun na yung lakad ng presidente, ha? Kaya na ang bodyguard. Parang tayo ng presidente, tama? Ibig sabihin, when you are serving the King, yung paglilingkod mo lang, reward na yan. Di ba? Yabang mo, no? Saan ka nagtrabaho? Sa presidente. Woo! Saan ka naglilingkod? Sa mayor. Di ba minsan sa mayor, minsan mas mayabang pa yung ano, di ba? Yung sekretary mayabang pa eh. Saan mo punta? Kaya mayor, dadaan ka sa akin. Hindi ka pwedeng dumaan sa akin. Hindi ka pwedeng pumunta lang hindi ka dumaan sa akin. Kaya minsan ang mga mayor na mabait, di ba? Ay, okay na yan. Diretso ka na sa akin. Hindi ka na. Kasi minsan yung mga sekretary, di ba, matitindi pa eh. Oo. Kaya talagang steady talaga. Bakit to? Tama? The same way as we are, brothers and sisters, when we are serving the Lord, we are serving the King. Sana huwag tayo mas mayabang kay Lord, di ba? 5 years na ako more again dito. Pagpasok siya, kumari po. So, umilir pa ako dito. Ikaw, pagkabato sa langit, ha? Pagkabato sa langit, at tamaan. Minsan yung mga pastor, di ba? Yung mga pastor, pag medyo marami nakakita sa pangalan, di ba? Pastor, buwan. Isa ako, isa. Ikaw, tapos, di ba, minsan pag umapas, parang kailangan lahat kayo, kakamayan ako. Naging siya. Hello? Hindi ganun, diba? Hindi ganun. Dapat yung nasa puso mo lang, Lord, I'm serving you, reward na sa akin to. Di ba, ang sarap na ma-identify ka, someone who is serving the Lord. Naalala ko yan, nabanggit ko yan kasi long time ago sa church namin, host kami doon host kami. May pumasok ng pastor. Tandaan natin ang mga pastor, tao din sila eh. Tao din. So, nagkakamali din yan. So, kailangan din i-correct. Pagpasok sabi, matapos na yung programa, sabi, ikaw yung host. Ay, opo, ako po si Mother Joel, ako yung host. Next time, kailangan mo i-acknowledge yung customer natin.
Oo. Yung acknowledgement ko sa dulo kayo na. Pero sabi ko, oo. Doon ko na-realize, sabi ko, Lord, minsan may mga naglilingkod na minsan wala sa puso. Minsan ang paglilingkod nila nilalagay na sa anong idol. Di ba? Kailangan nyo i-acknowledge eh. Ang kailangan lagi i-acknowledge, so Lord, Amen. kung makalimutan na i-acknowledge, nakalimutan lang, tao lang yan eh. Nararatil din yan. Sa ministry, sa service, nararatil din yan. So kung hindi ka ma-welcome, hindi ka na-welcome, okay lang yun. Kaya sabi niya, Pastor, ka mo na lang, aga ako dyan. Sabi niya, Pastor, aga mo naman. Okay lang po, Pastor, wala yung problema. Kasi sanay naman talaga akong maapay. Lalo pag speaker ka. Again, in Matthew 25:40, the king will reply, truly I tell you, whatever you do for one of the least of my brothers and sisters of mine, you are doing it for me. In the book of Daniel, nakakatuwa. Alam niyo na ito, hindi ko na masyadong yung kwento dito. But in the book of Daniel, there was these three Hebrew men. Ano sabi sa kanila? Kayo hindi kayo lumuluhod nalalaman mo hindi kayo, sinusupport kayo. Alam niyo nung unang panahon ni Marites na Kala niyo wala? Wala man. Yung tatlo kayo namarites kayo sa akin, hindi kayo lumuluhod. Every time na narinig niyo yung trumpeta, kailangan luluhod kayo hindi kayo lumuluhod Sabi niya, you will be thrown into the blazing furnace. The God that we serve can deliver us. The God that we are serving can deliver us. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, pagpapalain kami, iingatan kami. Pero there was this something, one line that strikes me most, na lagi ko binabanggit sa mga tao. Sabi diyan, but even if, Tagalogin natin, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami luluhod sa iyo. Amen? Ito, application. Simple application. Bibihira ang sabi nito Lord, kahit hindi mo ako magpapalain, maglilingkod ako sa iyo. Kasi maraming Christian ganito Lord, pagpalain mo naman ako, maglilingkod ako sa iyo. Pag wala akong kapala, Lord, wala akong paglilingkod. Lord, naglilingkod ako sa iyo, wala akong trabaho. Lord, naglilingkod ako sa iyo, walang bago ng anak ko. Lord, naglilingkod ako sa iyo, may sakit ako. Hello? Bibihira yung faith na magsabi, Lord, kahit may sakit ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, kahit wala akong blessing, maglilingkod ako sa iyo. Lord, kahit hindi ako nag-bless, maglilingkod ako sa iyo. Why? Because serving the Lord is a blessing in itself. Amen. Totoo lang, maraming mga anak na Diyos na naglilingkod. Wala namang sweldo yan Wala namang monthly na sweldo yan. Do not neglect to do good and to share what you have for such sacrifices are pleasing to God. Kahapon lang, Saturday, nakita ko yung inyong live Maraming mga children na graduate yung Bible school. Ang dami! Ito hindi madaling pag-aralin yun. Hindi madaling alagaan yun. Bakit? Let's pray. Sabi mo matay. Mag-pray tayo mga kids. Pray tayo Ang hirap talaga. Totoo? Kaya nandang nila yung prayer Ginagay niyo mga bata, Lord. Kasi gagawin mo talaga. Kasi pag hindi mo ginay yan, Lord, sa oras na ito, sabi ng mga bata ko, ang hirap din Kaya praise God, palakpakan po namin ang nasa likod ng BBS. Hindi yan madali. Sobrang ang kukulit ng mga bata. And my people shall be satisfied with my goodness. We will all be satisfied by the goodness of the Lord. Tagalogin ko lang kasi mas maganda. Sabi ng Panginoon, sabi ng Jeremiah, bubusugin ko ng masaganang pagpapala ang aking mamayan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Amen? Claim it! Claim it! Si Lord mismo nagsabi, pagpapalain ka. Pastor, hindi ko pa nararamdaman. It doesn't matter. Maramdaman mo hindi. Pinagpala ka na ng Lord. Amen? Pastor, wala pa ako. Pastor, bagsak ako sa interview. Amen. Babagsak ka pa ulit. Pastor, wala akong trabaho. Praise the Lord. Marami yung trabaho. Gusto na ako. Kalaban naman ang trabaho O, di ba? Pasa kami naman ang trabaho dito. Ano sinasabi natin? Kailan kaya walang pasok? Pero alam ko yan. Pag bumabagyo, yung prayer ng mga workers, yung regular na, pag bumabagyo, Lord, sana bumaha. Para i-declare ng kumpanya na walang pasok.
Alam ko yan eh. Minsan nga, may problema sa ako naman, Lord. Yung iba nag-pray, hindi mo bagyo. Sabi ko, Lord, ako naman, palakasi mo ng konti para walang pasok. Kasi selfish, di ba? Gusto ko sumaka na, para ayaw na ako trabaho. Ngayon lang eh. I want to be clear with you. Ngayon lang eh. I'm 47 years old, turning 48. Mukha lang ako 25, pero malay na ba? Joke lang, hindi kasama sa kwento yan. I'm 47, turning 48, excited na ako kasi 50 eh. Bakit gusto ko na mag-retire? Oh, di ba? Excited na! Doon sana 50 na ako, sana 50 na ako, para makapag-retire na ako. Ikaw na wala kang trabaho? Ako, praise the Lord, ako na retirement ko. Ay, iba nag-pray pa lang, ikaw, answered prayer ka na. Na wala kang trabaho. Amen? My point is this, may trabaho, walang trabaho, magpasalamat kay Lord. Again, may trabaho, walang trabaho, magpasalamat kay Lord. May blessing, walang blessing, magpasalamat kay Lord. The truest way to thank the Lord is not just in words or songs, but in the heart, set ablaze to serve Jesus. Para bang walang time na sa 10 minutes. Pero last slide ko lang po ito. Last slide. Sabi ng isang song, I've ever wondered how much I loved you. Every day, I will stand in your presence. I will give it all to you. Actually, ang ganda ng mga songs kanina eh. Kaya lang kasi, every time I preach, at I invite the ibang church, ayaw ko lang yung stress ang mga worship team namin. And gusto ko na rin, nung nag-share ako, ma-enjoy din nila ang message, at ma-enjoy din nila ang worship. Kaya most of the time, hindi ko na sila pinapatay yung panahon. Kawitin natin. No? Hindi ko lang alam kung ready na yung music. Kapatid, ready na ba yung music? Naka-ready na yan? Naka-ano na yan? Kasi by clicking, mag-play na yan eh. Ready na yan, ready na yan. Testing ko lang lang. Hindi pa. Balik ulit. Okay, ready na lang ulit. Mga 2 minuto. Para ma-ready yung kanyang pag-click of yung mag-play na yan. Brothers and sisters, 2 things. Serve God because He is watching us. Amen? He is watching us. At huwag mo lang isipin yung blessing. Huwag mo lang isipin yung kailangan ma-appreciate ka. Kailangan bumusan ka ng Panginoon ng kapala para mapilipod ka. No! The fact that you are here and you are being used in His ministry, isang malaking pagpapala na yan. Bakit? Kasi dapat hindi naman ikaw dyan, hindi dapat iba. Ikaw lang dyan. Pala ka. Amen? Ako lang mga kapatid eh. Sa mga song leader dito, pangarap ko maging song leader eh. Pangarap ko yan. Hindi talaga. Hanggang back up lang ako. Sinabihan pa ako ng youth namin. Sabi niya, Pastor, kung ako nagalit ka, Pastor, may kanya-kanyang talento, binigay ang Lord. Sabi ko, Amen. Amen. Totoo yan. The fact that you are being used, blessing mo yan. Amen. At kung natin tumayo, and pag tumugtog, kakantahin natin. Pag di tumugtog, I will feel you. Amen. Sa aking pa yung mga time natin. Okay lang kami, huwag ka na ma-stress. Kailangan ko lang ng instrumental para maganda yung prayer natin. Lahat ay pumikip na kapatid. Let us pray. In the name of Jesus. And as we pray, mga kapatid, isipin mo lang, God is here. Embracing you, holding you. God is here. That is why when you start to pray, close your eyes. Pikit ang ating mga mata. Lord, okay na siya. Ulitin natin mga kapatid. With you, Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Kantahin mo na lang yung mga kapatid. Deeper in love with you. One more time kapatid. Okay lang yan.
Pero talaga sa live. One more time. Isa pa. Medyo pinipigilan tayo ng demonyo. Yes, Lord. Once again. Let's sing the song. Sundan natin ang kanta. Jesus, I'm in love with you. Pwede ba tatawin natin yung lyrics ng pag? And as if we are singing this for the Lord, we are singing this for the Lord. Yes, Lord. Jesus, we love you so much. I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. This time, let's sing it once again. Sabay-sabay natin kami. Yes, Lord. How much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to. Yes, Lord. I don't want to be far away from you. Yes, Lord Jesus. When I go astray, find your love reaching out to me. Mga kapatid, let's sing it from our hearts. With love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, I love you. Yes, Lord. Make me feel, Jesus. Yes, Lord. Jesus, Jesus, I want more. Let this be a prayer, brothers and sisters. Jesus, I want more. I want more of you, Lord. Be close. Yes. To your heart. Oh, sing it from your heart. Ayaw namin na palayo sa iyong mga piling, Panginoon. Every day I stand, yes, Lord, in your presence, Lord. Pwede ba natin kasama ating mga kamay, mga kapatid? Hallelujah! Yes, Lord. I never want to be far away from you. Yes, Lord. When I go astray, Jesus, I find your love reaching out. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kaya nakabot kami, Panginoon. Yes, Lord. Jesus, I love you. Take me deeper, deeper. Jesus, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Closer, closer to you. Let us close our eyes. Yes, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Thank you for the love that you just keep on giving to us, Jesus. Thank you, Lord, for the love, for the faithfulness na inagawa mo sa bawat isa. Lord, ang prayer ko, Panginoon, na lumalim pang lahat ang aming pagmamahal sa iyo. Lord, mas lalo ka pa namin pakilala sa aming buhay. I pray, Jesus, that every heart in this place,
every soul in this place, Lord. Magkaroon pa kami, Panginoon, ng pagkauhaw sa iyong salita. Magkaroon pa kami ng pagkauhaw sa iyong Panginoon. And we want to serve you more. And we want to express our love to you, Jesus, through our service, through our ministry. Yes. As we close our lives in prayer, mga kapatid, I pray that in the name of Jesus, ang moment na ito, sa magsisibing starting point muli, na muling pag-iinit ng ating pagmamahal sa ating Panginoon, na makuhaw tayo, na nagkaroon tayo ng desire to serve the Lord, hanggang meron tayong lakas, hanggang meron pa tayong talento, hanggang nabibigyan pa tayo ng Panginoon, ng pagkataon at kakayanan na maglikuran siya, let us serve the Lord with all our heart. Brothers and sisters, huwag po natin hintayin na mawalan tayo ng kakayanan at hindi natin kaya maglingkod sa Lord. Why we can? Hanggang nandyan ang ating lakas, nandyan ang ating kamakaan, nandyan ang malinaw nating pag-isip, malinaw nating mga paningin sa buhay, nakakilos pa tayo. Let us all use this ability to serve Jesus. Maraming salamat, Panginoon, for the opportunity that you've given me to share this word to your sons and your daughters, Panginoon. At palagi po ang church na ito, Panginoon, sa pagkukulan ni Pastor Rachelo at Pastor Bo and the rest of the ministry heads, leaders of this church. Alam ko, Panginoon, kikilos ka pa, and you will do a lot of things in this church. You will bring more souls, more workers, more ministries para sa church na ito. And I believe, Lord, pagpapalain mo ng gusto ang church na ito. Sa pagkakang church na ito, walang ibang ilataas kung hindi ikaw lamang ng Jesus. Please, I pray in the name of Jesus. Everybody say Amen and Amen. Kaya na ay